Tamang-tama nga habang nakikipagsabayan ang grupo ni David dito sa napakaraming tambay, agad niyang pinapaputukan ni Tanggol isa-isa ang kasamahan nito at nagsipagbulagtaan na lang ito. Sabay sabi ni Tanggol dito sa tatay ni Jilly kung nasaan na nga daw umano ang bumaril kay Bubbles. Tinuro ngayon sa tatay ni Jilly na nandyan nga daw umano sa isang iskinita. Pumasok dahil tumakas ang mga ito. Sinundan nila Tanggol at naabutan rin nila dahil may humarang din doon na mga tambay sa kanila David, at dahil dyan binakbakan ng todo ni Tanggol ang mga tauhan nito at nagsipagtumbahan lahat. Naiwan ay itong si Bullet at David. Nagkakahiwalay ang dalawang tukmol na ito. Paiba ang takbo nitong si David, paiba rin ang takbo nitong si Bullet. Ngunit itong si Tanggol ay dito nga ito kay Bullet nakabuntot at dito agad niyang pinilipit. Mahabang bakbakan ang nangyari dahil lumaban lang naman itong si Bullet. Habang itong tinutukan kasi nitong si Tanggol, itong si Bullet ay lumaban ito at nagigipagbugbugan pa ito. Puro pasa ang muka nitong si Tanggol. Samantalang itong si Mayor Silso at David mahaba-haba rin ang kanilang bakbakan, pero naubusan nga ng bala itong si Mayor Silso. Dinampot niya ngayon ang napakagandang Chris na patalim at sinubukan niyang hampasin at talagang pasapulin itong si David. Hindi niya ito nasapul, nakabunot ng baril itong si David. Sabay pinaputukan itong si Mayor Silso, saktong-sakto sa kanyang tiyan ang dalawang bala. Sabay tumba ito. Ngunit itong si Tanggol ay katatapos niya lamang paslangin itong si Bullet dahil dito agad niyang pinuntahan itong si Mayor Silso. Sabay sigaw dahil nakatumba na itong si Mayor Silso. Habang itong si David ay nakatalikod ito, agad niya itong pinapaputukan ng paulit-ulit. Napakaraming bala pinutok ni Tanggol dito kay David, pero ang masaklap itong si David ay nawalan ng malay. Dapat na lang inulunan itong si Tanggol itong si David. Sana ito ay burado na, pero nagkakamali nga itong si Tanggol dahil ang akala niya ay itong si David natusta na dahil halos 5 bala lang naman ang kanyang pinapakawalan sa katawan nitong si David. Bulagta itong si David at inaasahan ni Tanggol na ito ay natusta na sapagkat 5 bala nga ang tumama kay David, pero lahat ng iyon ay hindi tumagos at hindi nadaplisan itong si David. Nasaktan lang ito at nahimati. Kaya naman itong si Tanggol iniwan niya ito at itong si Mayor Silso lamang ang kanyang dinala at umalis sa naturang lugar. Kaya itong si Mayor Silso ay buhay na buhay ito. Dinala ni Tanggol ang pamilya nito kung saan sila nagha-hideout sa ngayon. Gulat itong si Supremo dahil dumating ngayon ang napakaraming kasamahan. Kasama lang kasi ni Mayor Silso at Tanggol ang pamilya nito kung saan ay itong si Bubbles ay wala ng buhay. Si Mayor Silso naman nailigtas ang buhay nito. Samantalang itong si David naman ay nagising. Mabilis niyang hinanap ngayon itong si Bullet at nadatnyan niya itong si Bullet na wala ng buhay. Tinapos ito ni Tanggol. Agad niyang kinuha ang cellphone nito, sabay alis sa naturang lugar. Hinubad niya lang naman ang suot-suot niyang bulletproof at pumasok sa kanyang sasakyan. Sabay nagpapatakbo ng matulin. Dumating si David sa mansyon ng mga Montenegro na mag-isa na lang, habang itong si Olga ay talagang hinintay niya pala itong grupo ni David. At dito gulat itong si Ramon Montenegro kasama itong si Don Julio dahil dumating itong si David kung saan ay parang hindi na ito makilala dahil puro pasa at sugat ang mga tinamo nito. May baon-baon pa sa kanyang paa, isang bala ng pana kung saan ayon kay Ramon Montenegro, ano nga ba daw umano ang nangyayari
sa kanya bakit ganito ang kanyang itsura, saan daw siya napapalaban. Itong si Olga naman ay hindi rin nagpahuli, lumapit rin ito sa bandang gitna. Si Don Julio ay talagang nagtatakan ng todo, lumaki ang kanyang mata sa sobrang pagkagulat nito. At dito mabilis inilabas ni David ang cellphone na kinuha niya kay Bullet at ipinakita niya dito kay Ramon Montenegro ang litrato nitong si Bubbles, kung saan ay video pa talaga na binaril niya ng isang bisis itong si Bubbles, at dito natapos ang buhay nito. Kaya naman agad sinabi ni David na ito nga daw ang dahilan kung bakit siya naroon sa lugar ng Quiapo, sapagkat kinuyog nga daw sila ng todo dahil ipinakita ni David ang litrato nito kung saan ay itong si Bubbles ay nag-aagaw ang buhay nito. Agad ring tiningdan nitong si Olga, gigil na gigil, galit na galit itong si Olga. Hindi niya napigilan ang kanyang sarili, bumunot ito ng baril at itinutok dito sa ulo nitong si David na puro pasa at sugat ang mukha nito. Gulat na gulat si Ramon dahil bakit nga daw umano tinutukan ni Olga ang kanyang anak na si David. Sabay sabi ni Olga na pinaslang nga daw umano ni David ang anak nitong si Olga na si Samantha, dahil si Samantha nga daw umano ang naturang nasa litrato nito. Dito agad nagkalaglagan ang dalawang surot na ito dahil ayon kay Olga, total tinusta na nga daw umano ni David si Samantha, ay sasabihin niya na ang katotohanan dito kay Ramon Montenegro. Napapatanong itong si Ramon Montenegro bakit David nga daw umano ang kanyang tinawag dito sa kanyang anak, dahil kilala nga nitong si Ramon Montenegro na ito ay si Jesus. At dito mabilis pinaliwanag ni Olga na hindi niya nga daw umano anak ito, at ito nga daw ay si David, dahil tama nga daw ang narinig ni Ramon na ito ang kanyang anak, yung pinaslang ni David at Bullet, na ito nga daw ay si Samantha sa naturang litrato. Kaya itong si Ramon ay nanggigigil sa galit, sabay sabi totoo ba daw umano lahat ang sinasabi nitong si Olga na ito ay hindi si Jesus at ito ay si David at hindi niya anak. Agad namang pinaliwanag ng todo ni Olga. Sana nga daw ay maniniwala itong si Ramon dito kay Olga, dahil hindi niya naman daw talaga umano anak ito, sapagkat ito nga daw ay anak nitong si Rigor di Magiba. Kaya tutukan natin yan dahil matinding gulo ang mangyayari dito sa pamilya Montenegro, sapagkat magsasalita lang naman itong si Don Julio, kung saan ay ayon dito kay Don Julio napakasinungaling nga daw masyado nitong si Olga. Kailangan ituro niya nga daw umano sa lalong madaling panahon ang tunay na anak nitong si Ramon Montenegro ayon kay Don Julio. Buti na lang daw umano nangyayari ito sa impostor na anak nitong si Ramon na itong si David. Itong si Ramon sa ngayon ay hindi pa rin ito makapaniwala, sapagkat paniwalang paniwala lang naman ito na ito talaga ang kanyang anak na si Jesus. Ngunit ganun pa man ay naniniwala pa rin siya dito kay Olga, basta ituro lang daw talaga ni Olga kung sino ang kanyang totoong anak, dahil sa oras na hindi niya ito ituturo ay talagang papaslangin nga daw umano ni Ramon itong si Olga. Mismong itong si Don Julio ay nagsasabi na kailangan iligpit itong si Olga pag hindi ito magsasalita ng totoo. At itong si David naman sa ngayon, hinayaan na lamang ito ni Ramon Montenegro na ito ay matusta. Hindi niya ito ginamot, sapagkat niluloko nga daw umano siya ng taong ito. Tama lang daw umano na nangyayari ito
kay David at dapat matusta na raw ito, kaya abangan natin yan dahil talagang si Ramon Montenegro ang magligpit dito kay David. Samantalang itong si Olga, matagal rin napatawad ni Ramon Montenegro at Don Julio itong si Olga sapagkat matinding problema ngayon itong si Olga at naawa rin itong si Don Julio dito dahil anak niya nga daw umano at apo niya ang nawala sapagkat hindi niya naman apo itong si David. Kaya ayun dito kay Don Julio, kailangan nga daw umano niyang hanapin itong si Samantha kung saan sa ngayon at dalhin niya ito dito sa mansyon ng mga Montenegro at dito na lamang daw umano ibuburol. Ngunit walang kaalam-alam itong si Olga na itong si Bubbles ay dinala nila Tanggol kung saan sila ngayon nag-hide out at doon ito binuburol at doon na rin ito ililibing sapagkat hindi nga sila pwedeng lumabas dahil mainit sila sa otoridad. Kaya itong si Olga sa ngayon ay halos masisiraan ito ng bait sa kakahanap ng kanyang anak. Nagtanong-tanong siya sa naturang lugar ngunit wala na siyang nadatnan doon dahil lahat ng pamilya pati itong pamilya ni Jelly ay sinama na rin ni Tanggol kung saan sila nagtatago at doon namamalagi kung saan ang hideout nila sa ngayon. Itong si Ramon Montenegro ay tumulong na rin ito na mahanap itong si Samantha. Itong si Olga ay sinamahan na rin nila sa kanilang paghahanap pero wala silang mahanap. Samantalang itong si Rigor di Magiba 50-50 ang kalagayan nito. Magpapasalamat dapat sa dito kay Mando dahil kay Mando ay buhay ito sapagkat gigil lang naman itong si Tanggol na matusta itong si Rigor nung nagkaroon ng bakbakan. Nagmamakawa itong si Mando bilang ninong nga daw umano ay patatawarin niya ang kanyang tatay na si Rigor, kaya agad sinugod ngayon itong si Rigor sa hospital. Matagalan pa ito sa naturang hospital dahil grabe nga ang tinamong sugat nito, kailangan pang operahan itong si Rigor di Magiba. Walang kamalay-malay itong si Rigor na ang bumaril sa kanya ay ang kanyang anak daw kuno na itong si Tanggol. Kaya itong si Mando lamang ang bukod tanging nakakaalam. Abangan natin kung sasabihin ba ni Mando dito kay Rigor na ang bumaril sa kanya ay si Tanggol. Well, panigurado hindi yan sasabihin nitong si Mando. Mabilis ring umuwi itong si Mando at ibinlita ni Mando sa dalawang chika-bibs ni Rigor na naghihintay sa bahay na itong si Rigor sa ngayon ay nasa hospital sapagkat tinamaan ito ng baril. Itong si Lina ay natataranta ito, samantalang itong si Marites ay relax na relax lang ito. Wala itong ginawa at tila hindi ito nag-alala dito kay Rigor. Pero itong si Lina ay talagang parang natataranta ito. Hindi niya na alam kung ano ang kanyang gagawin sapagkat gustong gusto niyang puntahan itong si Rigor sa ospital pero hindi pwede dahil delikado at malaman na itong si Rigor at Lina ay may relasyon. Halos nagmamakaawa itong si Lina kay Marites na puntahan itong si Rigor kung saang hospital ito ngayon.